actually, sa province, siguro mga third year, fourth year high school, dun talaga like, Sa Iligan. Sa Iligan City, like, yun talaga like parang gusto ko na maglaro ng basketball. Kasi lumaki ako, parang larong kalye lang talaga. Yung probinsyano, yung mga larong Filipino na usual. Pero nanonood kami, like mga bata kami, nanonood kami naman naglalaro yung mga kuya sa court, lupa. Sino yung idolo mo ng mga panahon yan? Sa PBA? Yeah. Mga Danny Ay, ganun. Kasi kami, nanonood kami sa kapitbahay pag may PBA games, like. Kaya pala yung laro mo ngayon, pag big man na ba? Yun kasi yun talaga napapanood namin. So, pero matangkad ka na nun. Hindi nga gano'n. Actually, mas malaki pa nga yung anak ko ngayon. 14 years old yung anak ko. Sabi ko nga, hindi ako ganito. What's his name? Sander, si Sander. Okay. So, hello, Sander. 14 years old, like 6'2" na siya. Eh ako, like, siguro, tama, nakita ko anak mo eh. Siguro mga 5'11" lang ako nung time. Okay. So, during mga third year, fourth year, doon na talaga like, parang gusto ko na mag-basketball. Take note, wala pang grade 12 noon, kaya wala pa. Third year, fourth year. Okay. So, sa panahon ngayon, that's grade 9 and 10. 9 and 10. Okay. Alam namin, hindi ka makarelate. Sige. Inabot naman yun. Inabot mo ba yung third year, fourth year? Ako yung last batch nung K-12. Before mag-K-12. Okay, matanda ka na rin. Sige, go. So, yun. Tapos, sinasama na ako ng mga kuya sa probinsya, like, Panalay. Siguro mga fourth year high school, yun. So may panalay na nung panahon yun? Meron na. Okay. Tapos, so hindi na bago ngayon yan mga viewers natin. Ngayon lang dahil sa social media kumakalat. Dahil doon, sa totoo lang muntikan nga ako hindi mapunta ng Manila dahil sa panalay na yan. Okay. Na parang I'm okay na. Kumikita. Magkano ang bayad? Curious na ako, bro. Ako, sa panahon Yeah. Nung panahon na meron kang 500 pesos, malaki na yun. Yes. Sobrang laki na yun. Yeah. Tapos tumatak sa isip mo na parang, hindi na kailangan mag-aral kung ganito pala. Kasi meron na yan. Ngayon ko lang nalaman to. Yan, totoo. Teammate ko to si Bamba, pero ngayon ko lang naririnig to. Okay, sige. Siguro doon ako like, talagang nahasa. Kasi, siyempre, mamatatanda, di ba? Ang physicality nandun. Sabi ko, wow, sarap. Siguro doon talaga na pumasok sa ano ko na. Okay, so that was mga grade, mga third year high school. Third year, fourth year. Fourth year. So, pagkatapos nun, doon ka nag-graduate sa school na yon sa Iligan ng high school. Ng high school. Nag-varsity ka na nun. Anong eskwela to ba? Okay. Sa high school? Iligan City National High School. Public school yun. And then, paano ka napunta ng San Beda? May nakakitang coach sa akin ng Cagayan de Oro. Shout out kay Coach Boy Dacoco. So, pinahanap niya ako dun sa isang teammate ko na kuya-kuya na rin na, gusto ka ng coach nung ano. Sabi ko, meron? Nakita ka, naglaro ka sa parang 3x3 ganun, mga panalay daw. Gusto ka niyang kunin dun sa kina-coach yung school. Sabi ko, hindi, wala kita dun. Dito lang. Hindi ko na totoo yun. Pero yung mga kapitbahay ko na parang, baka yan yung start. Diba, pinapangarap mo maglaro sa PBA, NCAA, UAP, kasi nanonood kami sa TV. Sabi ko, pwede nga, baka. So, doon nag-start. Kinuha niya ako sa Cagayan de Oro, nakapaglaro ako sa isang school doon. After kong graduate ng high school. Okay, so from Cagayan de Oro, paano ka napunta ng Manila? Nirecruit ako ng San Beda. Doon na. So, ibig mo sabihin, kasi yung mga ibang players, di ba, naglipat-lipat sila ng college. Ikaw, buong college mo, buong college life mo sa Manila, San Beda ka lang. Yes. Okay. Guess what? Kung sino nag-recruit sa kanya? Sino? Na related sa last episode natin. Koy Banal? Tatay. Wow! Hindi, pero si Coach Nash ang coach during time na nagpunta ako sa San Beda. Okay. Coach Nash? Pero yung rookie year mo, Coach Koy. Coach Nash. Coach Nash, sorry. Okay, I correct myself. Coach Nash. Okay. Tama, kasi 2 years pala si Coach Nash. But I was asking Coach Chris nga kanina kasi if I'm not mistaken, was this also the time of sila Yusif Al-Jamal? Yes. O di nag-Frankie Lim din kayo? Hindi mo ba nakita yung resemblance ng kulay ng buhok? So, kumbaga naabutan mo rin si Coach Frankie na mag-head coach? Yes, 2 years. Tama. Okay. So, San Beda, bago natin ituloy yung journey ni Bam from San Beda to the pros, dahil napag-uusapan ng NCAA, tanungin natin si JC. Okay, kapitbahay. Kapitbahay, di ba? Okay, ikaw naman JC, saan ka lumaki? Paano nag-start yung basketball? Paano nag-start yung hilig mo sa basketball? Kailan hanggang mapunta ka ng Mapua? Ganun din, parang grade 9 ako noon that time. Okay. Sa Mindoro. Sa Mindoro.
Actually, grade 8 nag-start ako mag-basketball nun kasi yung inggit sa mga kaklase ko ba dati. Okay. Tuwing after class namin ng before lunch, maglalaro sila sa court na pustahan, tubig-tubig lang. Tapos, ayun, parang nakakainggit. Tsaka kasi parang masaya kasi lagi silang nag-i-enjoy. Sandami nila. So, may one time na nag-aya sa akin, classmate ko. So, ayun, sama ako. Kahit di ako marunong, as in, di ako marunong. Taga-rebound lang nila ako, taga-pass ako. Pero kasi masaya. Pero Kasi grade nag-enjoy. 8 ka nag-start. Grade 8. So anong mga ginagawa mo before nun? Player talaga ako, Arnis. Puro cane hawak ko. Arnis? Oo, cane. Puro cane. Ano natin, Olympic team natin dito. Puro Kasi cane. iba lahat no? Oo, kasi para alam nyo lang, may mga naging guest kami, like yung Ako Brothers, nag-baseball. Sino yung nagsipatak raw? Si Yambing. Si Yambing. No, iba-iba yung sport eh. So may artista May tayo. artista. Okay, okay. May tinatagong sport ka ba dati? Basketball lang. Wala. And then, So, ayun, nag-try ako maglaro ng inter-school na grade 9 na yun eh, grade 9. Tapos, nagtuloy-tuloy hanggang nagpalaro. Then, after nun, open tryout sa Arellano, which is pinapunta ako, kasama ko si Slit. Tapos teammate ko ngayon si Kudyamat. Yun, sinama kami ng coach namin. Shoutout kay Coach FM. Siya yung dahilan kung bakit ako napunta ng Arellano. Sino to si Coach FM? Sorry. Lang siya sa, namin, coach siya sa Pinamalayan, sa Oriental. Okay. Yun. Isa siya sa, nagdala sa akin sa Manila. Okay. Then, ayun, thank God na napunta sa, Mapua. Kasi, nakapag-champion. Hindi ko din akalain. Kasi dati Arnis lang ako, tapos biglang, hindi ko na-expect. Sorry, paano ngayon ko lang narinig to, yung Arellano. Paano yung transition mo? Arellano, high school. High school. Okay. Yeah. So, Then, kumbaga, ikaw din, Mapuwa ka lang din the whole time na sa college ka? Nag-Arellano ako hanggang third year college. Then, pandemic, sabi ko wala pa rin. Nagbabol na. Sabi ko hindi pa rin ako na lineup. Batch nila Kuya Justin Arana. Okay. So, ayun, sabi ko wala talaga. Nag-MPBL ulit ako. Nung may SGL pa. Okay. Sinama ako ng coach. Nagsabay kami dyan. Yun na. Abra na ba yun? Hindi pa yun. Hindi pa ba? Una pa, Okay. way back 2020 to ata yun. Saan ka nun? Mindoro din. Okay. Yung cheese dog. Kay coach, pa nun eh. Coach Buds. Okay. Yun. That's Reyes. Yes. Tama. Yeah. Oo. Coach Buds. Siya yung nag-handle sa Tapos amin. bumalik kang Mapua. Tapos nagpapuwa ka. Ito na yung kasama mo sila Clint Escamis. Oo, yun Tama. na yung rookie. Tsaka sila Warren. Mali. Ha? Si Clint Escamis ang kasama siya. Okay. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.